Walang karapatan o kapangyarihan ng SecGen magdesisyon tungkol dito. Ministerial ang trabaho ng SecGen. He is simply doing his due diligence work in order to report or give a complete report to the Senate plenary. I have already said, I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito, sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Sino? Sino nga? Yung pro, sabi ko na, sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Sino mang pro, anti, VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Pero babalik tanawan ko. Ang impeachment ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 3 araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. And yet, in-schedule ang trial pagkatapos ng recess, mahigit 1 buwan mula sa araw na yon. Impeachment trial ng yumaong Chief Justice Corona, December 13 final, 1 linggo bago nag-recess ang Senado, hindi lamang 3 araw, 1 linggo, pero hindi nag-trial ang Senado. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at tinawag yung pagdinig ng January na, makalipas ang humigit kumulang 1 buwan. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o maakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito, pinakamagandang ebidensya at batayan na kami magiging patas para dito. Karapatan nila yon, ginagalang ko yon, pero pwede bang sagutin na rin muna niya sa kumaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado at sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa speaker para ma-agenda ng speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang 2. Pero hindi yun ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Hindi naman niya kailangan sagutin talaga kung gusto lang niya. Para lang maliwanagan din ako. Yung pre-trial briefs na isasubmit, yung halimbawa, para hindi mag-aksaya ng panahon, yung pag-otorisa sa presiding officer, kung nanaisin nila, na gawin lahat ng mga kailangan gawin to take proper order of the subject of impeachment. Kabilang na ang pagpapasagot sa nasasakdal, ang pagpapayag ng pre-trial briefs na maisagawa na, upang sa gayon, pagpasok ng bagong Senado ng 20th Senate, ay talagang dire-diretso na sa trial at wala nang pag-aantala pa na kailangan nating antabayanan at intayin. Trial briefs and with judicial affidavits, I think in 2 to 3 months, the Senate can do it. If we can hold trial for 4 times a week, 4 days a week, of 5 to 6 hours each, I think that would be sufficient. Basing it on the completed trial of then Chief Justice Corona. Yun pa lamang naman kasi ang natapos natin, di ba, na impeachment trial. Yung iba, hindi naman natuloy o hindi natapos. Ang dami pang gagawin bago yung actual impeachment court ay kinakailangan umupo at dinggin ng anumang bagay. At sa loob ng 6 na araw, maski na 30 araw, baka hindi pa matapos yun. Yan yung sinasabi ni Senator Coco, ang ating minority leader, na in-interview niya na 10 days, 10 days, 10 days, 10 days. Ubus na yung June 30 eh. Bago magsimula kasi ang trial, kailangan lahat yun matapos muna. Kaya nga pre-trial ang tawag doon. Hindi pa kailangan eh, dahil kung nakalagay sa rules na pwede nang gawin lahat yan, kung nakalagay sa rules na pwedeng gawin yan ng presiding officer, nang hindi kinoconvene ng impeachment court, posibilidad yon. Ayoko lang pangunahan. Ngayon, pag sinabi din naman ng mayoriya na convene tayo, authorize ka namin. Pwede rin yun. Nasa sa kanila yun.